good morning! At dahil September na, kailangan na nating iparehistro tong ating motor. So, mapunta ako ngayon sa LTO para magparehistro. Pero bago yon, papa-emission muna ako. At take note, ngayong araw ay Sabado. So, yung iba magtataka dyan, oh, Sabado, paano ko paparehistro? Meron bang bukas na LTO? Dahil government yon, sarado yon. Well, may napagtanungan kasi ako noong last week na open sila, kaya doon ako pupunta. Pero bago yon, magpapa-emission muna ako. Maghahanap muna ako kung saan pwede makapagpa-emission. Then right after that is didiretso na ako sa LTO. Tapos kahapon kumuha na rin ako ng ng insurance, kasi isa sa requirements yon, kailangan ng insurance para makapagparehistro ng motor. So separately kumuha ako ng insurance sa may Cebuana. So nagkakahalaga ng 450 yung nakuha kong insurance, kasama na dun yung driver. So meron ng TPL, which is third party liability, tapos yung dun sa driver ng motor. Para dun sa mga ibang nagtatanong, kailan ba tayo dapat magparehistro ng sasakyan, o specifically itong motor, kasi yung motor yung paparehistro ko ngayon. Well, ang pagpaparehistro natin is every year. Hindi naman ito yung first time ko na magpaparehistro ng motor, kasi last year nagparehistro na rin ako ng motor. Pero nung time na nakuha ko tong Rusi Classic 250, 3 years ang hinintay ko bago ko first na nagparehistro. So paano nangyari yon? Pasok kasi ako dun sa big bike category, which is 201cc pataas. So pagka ganon, ang initial registration is nasa 3 taon. Pero ngayon, hindi ko sure, correct me if I'm wrong. Ngayon yata kapag bumili ka na even yung mga smaller displacement, kasama na rin sila sa 3 years pre-registration. So after 3 years, tsaka pa lang uli makapagpaparehistro ng motor, which is maganda yun kasi hindi malaking abala. Tapos nagva-vary rin ang ang plate number. Yun, doon sa meron ng mga plate number katulad ko, para malaman kung kailan magpaparehistro. Kasi diba meron tayong mga numberings doon. For example, sa yung plate number ng motor mo is 123 ABC. So ang titignan lang naman is yung last number ng motor para malaman kung kailang month ka dapat magparehistro. If 1, January, 2, February, 3, March, 4, April, 5, May, June 6, July 7, August 8, September 9, and 0 for October. So ako, ang dulo ng plate number ko or number netong motor is 9. So kaya ngayong September ako magpaparehistro. Tapos for you to be able to know kailan ang deadline mo for the week is yung susunod na number. So doon sa sample natin kanina na 1, 2, 3, una mong tinignan is yung 3, yung dulo, which is March. Tapos yung kasunod ng 2. So para malaman kung kailang week ka dapat makapagparehistro or yun yung deadline mo, is kapag ka 1, 2, 3 first week, 4, 5, 6 is second week, 7, 8 third week, and 9, 0 para sa fourth week. So yun yung magiging guide para malaman natin kung kailan tayo dapat makapagparehistro para hindi magkaroon ng penalty. Hindi ko alam kung magkano yung magiging penalty, pero meron mga nagsabi na nakapagparehistro sila, which is ang penalty nila is less than 100 pesos lang naman. Ang hirap din kasi kapag magmumotor ka tapos kaso yung rehistro, nakakatakot yung pag nakahuli ka. Hindi ko alam kung magkano yung fine kapag nahuli, pero syempre sayang din naman. Magkano lang naman ang pagpaparehistro. Tapos ano ba ang kailangan natin dalhin kapag magpaparehistro tayo? Syempre kailangan natin yung Xerox copy ng
ORCR nung motor. Tapos copy of insurance. Tapos yung sa emission. At saka yung syempre yung motor itself, kasi ipapa-emission din tong motor. Nung last time na nagparehistro ako, mabilis lang din naman. Hindi naman ako inabot ng maghapon. Thank you, Jeep. So tapos na ako magpa-emission, mabilis lang. Diyan ako nagpa-emission sa sa Yumi. Ito lang sa may Panay Avenue. Yumi. Accredited sila ng LTO. 560 ang binayad ko para sa emission. So okay naman, mabilis. Tapos nakakatuwa yung mga nila, yung mga staff. Ano sila, approachable, tas madaling kausap. So ngayon, didiretso na ako sa LTO para iparehistro yung motor dahil kumpleto na yung mga kailangan ko. Meron na ako insurance, meron na rin akong emission. At pumasa ako sa emission, walang bagsak. Parang examination lang to. Walang bagsak, pasado yung ilaw, yung busina, yung tambucho, goods na goods lahat. Medyo nag-enjoy pa nga yung nag-ano sa akin doon, nag-assist sa emission. Para yung bomba dito sa motor. Nag-enjoy dun sa tunog ng motor. Para dun din sa iba na magsasabi na dito sa lugar namin ganito lang ang emission, dito sa lugar namin o magkakaiba ang presyo ng mga emission center yata kasi may napagtanungan ako kahapon, sa 400 lang sila. Pero dahil nga Sabado ngayon, ayoko na mag-ikot-ikot at maghanap kung sino yung bukas na emission center. Doon na kaagad ako nagpa-emission. In fact, nung nagpunta ako dun sa LTO last Saturday, dito nila ako itinuro. Okay to, ma-sure to kasi accredited ni LTO eh. Mahigpit din nga pala sila sa sa plate number. Meron silang sinusunod na LTO format. So kung yung mga katulad ko nung una na naka plate number na binili lang kung saan saan tas mali yung format, mas maganda bago kayo magpa-emission gawin na ninyo yung required format ni LTO. Tapos hindi rin naman nila ako hiningian na ng authorization to use temporary plate, pero meron ako nun dahil nga di ba dun sa previous vlog natin na nawalan ako ng plaka, nagpagawa tayo ng authorization. Wala pang update doon kung meron na yung plaka. Tapos mabalik nga lang pala ako doon kanina sa sinabi ko na kung kailan natin malalaman kung kailan tayo dapat magpa-rehistro. Nasabi ko kasi kanina, di ba doon pa lang sa merong mga plate number na. Paano yung mga wala pang plate number, which is they are using conduction number lang, o kaya ganun, katulad sa motor na yun, walang plate number. So kapag walang plate number pa, ang magiging basis sa pagkakaalam ko, just correct me if I'm wrong dun sa mga mas nakakaalam, dyan lang sa comment section, yung OR date. So OR date nga ba o CR? OR date. So makikita yun dun sa certificate of registration ng motor. Nandun sa may lower section yun lower part. So para di malito, ito yung sample nung sa akin. Ito yung dyan yung sinasabi ko na pwesto ng OR date na i-check kung kailan magpaparehistro kapag wala ka pang plate number. Kung saan ako nagpa-emission, ito kasi yung pinaka malapit na na LTO. Yung LTO dito sa Araneta Corner NS Amoranto. At alam ko rin na bukas sila ngayong Sabado. Tsaka very good advantage to na open sila ng Sabado. Syempre yung iba hindi pa alam na open ang LTO ng Sabado. Alam mo, konti pa lang yung tao na nagpaparehistro. Tapos maaga pa And here we are sa LTO Laloma District Office pala ang tawag sa kanila dito. Yeah, ganun lang. Tapos na ang pagpaparehistro. Actually di ako umabot na ang inaasahan ko 2 oras Ang bilis lang. Basta kompleto lang talaga ng na dokumento,
Tapos walang masyadong kuskus balungos kapag hindi mo kung ano nung pinagkakalkal mo dito sa motor o kaya sa sasakyan mo. Ganun lang. Kasi ako sa emission pa lang hindi ako kinakabahan na babagsak yung yung tambucho ko kahit naka aftermarket ako. Kasi bago ikabit yung exhaust ko, na-try na namin na pasok to sa decibel meter. Tapos syempre yung mga ilaw, mga dokumento na kailangan, at saka yung plaka ko kasi di ba nga nawala yung plaka. Katakot lang dito sa Araneta, kasabay mo lalaking truck. Para sa naging gastos ko sa pagpaparehistro na itong motor, ang naging gastos ko is una sa insurance yung 450, tapos yung sa emission na 560 naman. Then yung dito sa LTO registration na 282 pesos. So in total ang nagastos ko sa pagpaparehistro is 1,292. Yan yung mismong gastos talaga. Ako yung umasikaso na ito, wala yung magic. Hindi naman mahirap magparehistro, madali lang din talaga as long as na kumpleto at walang problema yung motorsiklo. Siguro hanggang dito na lang tong random vlog na to. Sana nakatulong yung information na shinare ko sa inyo kung paano magparehistro ng motorsiklo. O siguro sasakyan, ganun din, hindi ko alam. Pero doon sa mga nakakaalam, just comment down below para at least maliwanagan at malaman din ng iba kung paano. Sabi ko nga kanina pa, I'm not an expert para sa ganitong klaseng mga information, but I am just sharing to you kung ano yung naging experience ko, kung ano yung mga naging gastos, kung ano yung mga ginawa ko during the time ng pagpaparehistro ko dito sa motorsiklo. So yun na, sana talaga nakatulong. Peace and signing out. Ciao.